Nahirapan ang paglikas ng mga residente mula sa Mount Diwalwal, Compostela Valley. Isa sa mga pinakasinalanta ng Bagyong Pablo. Kaya naman ang ilan sa kanila mas pinili na lang manatili sa mga nawasak nilang tahanan at mag-antay sa kakarampot na relief goods. Para sa latest aksyon sa Compostela Valley, may live report ang aming kasamang si Camille Abadicio. Camille. Erwin, eksklusibo nang napasok ng News 5 ang Mount Diwalwal kung saan nakita natin ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga kapatid natin dyan. Marami nang lumilikas dahil sa kakulangan sa pagkain at sa takot na baka may panibagong sakuna na namang dumating. Mga nakahambalang na bahay, gumuhong lupa at manakanakang pagbuhos ng ulan na nagpapalambot sa mga kalsada. Ito ang mga kailangang pagdaanan para marating ang barangay Mount Diwalwal sa Moncayo, Compostela Valley. Pero bago pa makaakyat sa Diwalwal, delubyo na ang bumulaga sa amin sa Sitio Dipo. Ito yung sentro ng Sitio Dipo, nasa 300 pamilya yung naapektuhan dito. Kung makikita nyo, yung mga bahay dito talagang wasak na wasak kasi niragasayan ng flash floods nung kasagsagan ng bagyo. Ngayon, yung pupuntahan natin dun sa tuktok, yung Mount Diwalwal, dun sinasabi may pinakamaraming namatay sa buong Moncayo. Isang oras ang tinagal ng biyahe namin sakay ng habal-habal. Pagkalampas sa Sitio Dipo, naglakad kami ng 3 oras paakyat sa Diwalwal. Kailangan ding tumawid sa ilog na ito, pero dahil nawasak ng bagyo ang tulay dito, kailangan mong makipagsapalaran sa gegewang-gewang na trosong ito para makatawid. Bukod pa diyan, ang mga matatarik na bangin na dapat daanan. Dito nakasalubong namin ang 7 buwang buntis na si Hana. Nakikipagsapalaran sa pagtawid, makapunta lang sa bayan. Delikado na dito. Lalo pa ngayon na merong paparating na bagyo. Oo, tatawid para makababa. Kahit buntis ka? Oo, syempre. Marami namang buntis na tumatawid dyan. Kaya, sakripisyo na lang. Marami pa kaming nakasalubong na lumilikas mula sa Mount Diwalwal. Kumalat kasi ang balitang may parating ulit na bagyo. Pero higit pa riyan, pinoproblema rin nila ang kumakalam nilang sikmura. Pamilya namin, kami dito, wala kaming bigas, gutom. Diyan namin wala makain. May helicopter kahapon, nakala namin rasyon na yun. Eh wala man. Ang kagawad ngang ito, naluha na lang nang tanungin namin ang kanilang sitwasyon. Nakakaiyak nga eh. Bakit po? Kapag mayroong pumunta dito, no? Nangingi ng pagkain. Pero paano, wala kami magawa. Wala kaming maibigay. Pagdating sa Mount Diwalwal, makikita na halos mabura na ito sa mapa. Giba ang lahat ng istruktura. Pero kahit ganito, meron pa rin nagtitiyagang tumira rito. Hindi raw nila kaya ang pababa ng bundok, kaya umaasa na lang sila sa relief goods. Sa ibang lugar sa Moncayo, problema rin ang dating ng tulong. Ang grupong ito na malimos na sa kalsada para makabili ng pagkain para sa kanilang pamilya. Erwin, pumalo na sa 79 yung bilang ng mga nasawi at nasa 12 naman yung mga nawawala sa buong munisipalidad ng Moncayo. Hanggang ngayon, umaapila pa rin ang tulong sa national government yung mga kapatid natin dyan, lalo na yung mga nasa Mount Diwalwal dahil hanggang sa ngayon hindi pa rin sila naaabot ng relief goods. Humihingi rin sila ng tulong sa gobyerno na maisaayos yung kanilang mga daanan. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Camille Abadicio, live mula sa Mount Diwalwal. Ang Pinoy nga raw, anumang pagsubok ang daanan, babangon at babangon pa rin. Yan po ang nakita ng News 5 sa ilang mga kababayan natin sa Boston, Davao Oriental na sinimulan ng isaayos ang kanilang mga buhay matapos ang unos.